ka talaga sa bata. So, nung nalaman mong buntis ka, umiiyak ako kasi natatakot ako ano sasabihin ng tao, ano sasabihin ng family ko. Wala akong parang, nung time na yun, parang feeling ko, kakainin ako ng lupa, wala akong mukhang maiyaharap. Kasi, ang dami ko nang nabitawang salita. Ang dami nang may ayaw kung anong meron sa amin. Paano ka dumating sa point na, sige, sasabihin ko na sa kanila? Kasi di ako marunong magsinungaling. Ako yung klase ng tao na open book. Mas okay na sa'yo na nanggaling. Kung ano man sabihin nila sa'yo, bala na sila. Basta sinabi mo. Eh, paano yung sa reaction kayo ng tao na bakit ka nagpabuntis? Sige, Dad. Hindi ko alam. Actually, sabi ko nga sa kanila, hindi to mistake. Hindi to karma. Blessing to. So, paano? Paano mo sinabi kay Dad? Or sabay kayo? Hindi, akala ko kasi nung time na yun may acid kasi ako. Tapos naloka ako, buti na lang talaga. Nagpa-check ako sa doktor ko. Binibigyan niya ako ng iba't ibang klase ng antibiotic sa acid, sa chest pain ko, sa heartburn ko. Tapos ako, sabi ko, parang may something talaga eh. Alam mo, dahil nabuntis din ako. Alam ng babae kapag buntis siya. Tapos, kasi ako flat tummy. Sa sobrang feeling ko kaya din nabuo, nag-healthy living ako, tinigilan ko lahat ng bisyo. Tequila queen kasi ako kung tawagin, aminado naman ako. Araw-araw ako nagiinom ng tequila. Tinigil mo? Nung time na quarantine, na-realize ko na hindi na siya healthy. Wala din naman ako mapapala kung iinom ako. Tinigil ko yung alak, kumakain ako lagi ng food na walang oil. Tapos yung workout ko, morning tas night. As in, talagang umiinom ako. Nag-clean living ka? Yes. Tapos after nun, nung unang ay, dahil nabuntis ako magtula. Sabi ko, ayun lang pala ang sagot. Kaya nagulat ako. Nung binigay sa akin yung date nung exact na nabuntis ako, August 7, sabi ko siya, totoo ba? Siguro mga 2 weeks pa lang kaming okay, 3 weeks. So yun, nabuntis na ako agad. Anong sabi niya? Kasi ang masakit sa akin yung balakang ko. Para akong natatae na hindi mo maintindihan. Tapos parang times 10 yung sakit ng puson mo. Ganon. Yun pala, mababa yung baby. Sobrang baba niya na. Tapos nung sabi ko siya, kailangan ko talaga ng second opinion. Nagpunta ako ng OB. Hala, pagpasok pa lang nung ultrasound, oh, you're pregnant. Iyak na ako. Sabi ko, hala, ikaw lang mag-isa? Isa lang ako. Tapos iiyak ako lang. Sabi ko, sino sasabihan ko? Sino sasabihan ko? Tapos natatakot ako. Punta ako ng kotse. Nasabi ko yung driver ko na, hindi ko alam yung gagawin ko. Iyak lang ako ng iyak. Tapos pagpunta ko doon, ang naalala ko, reaction lang ni Daryl noon. Ano nangyari sa'yo? Akala niya, may mga cancer ako, ganon. Akala niya ganon. So sabi ko, hindi ako nagsasalita. Binigay nung PA ko sa kanya yung papel, nung ultrasound, nung PT. Nakayuko lang ako. 30 minutes ako nakayuko.